Walang kasing ganda, amoy rosas ang nalimoyak. Kung nanaisin lang, tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala pa tong liham ng maan. Bakit naman? Bawas na. Magandang umaga sa inyo. Ilabas sa mga libro. Buksan ito sa pahina 185. Ngayon, atin tatalakayin ang isa sa naging mahalaga sa buhay ni Jose Rizal. May babasahin ako sa inyong libro. Makinig kayo mabuti. Sa likod ng bawat bayani, may isang pag-ibig na hindi natapos. Si Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, ay hindi lang isang manunulat, doktor, o revolusyonaryo. Sa likod ng kanyang talino at tapang, may isang pusong matagal nang nasaktan dahil may isang babaeng matagal niya nang minahal. Sino nga ba siya? Si Leonor Rivera. Ang kanyang musa, ang kanyang lihim, ang pag-ibig na di kailanman naging. Ang kanilang kwento ay isinulat sa tinta. Ngunit sinakal ng distansya, panahon at kapalaran. Ginoong Rizal, bakit ka natutulog sa klase ko? Di mo ba alam na may talakayan tayo ngayon? Bahay mo ba to? Lumabas. Jose, yan si Leonor, pamangkin ni Don Antonio, isang dalagang mahilig sa sining at musika. Tunay ang napakaganda, sapagkat sa malayo pa lang ay tanaw ko na ang mga malatala niyang mga mata. Magandang umaga, Ginoo. Kinagagala ko pong makita ka. At ikinagagala ko rin na makita ka, Binibining Leonor. Ang tanawin ng inyong mga mata ay tila isang kwento na may lihim na matagal na iningatan. Leonor, Iha, baka magpahinga ka muna. Huwag kang mapagod sa pakikipag-usap. Hello, Rizal. Narito ka pala. Ayun ako pa kayo pinagmamasdan mula sa malayo. Tila ba parang nahuhulog na ang loob mo kay Leonor? Aaring ganun na nga. Talaga? Mukhang magkakaroon tayo ng isang makulay na kwento dito ah. Ayan ba ang tinatawag na love at first sight? Ginoong Rizal? Maaaring hindi ko pa siya lubusang kilala. Ngunit tila isang sining sa bawat mga hakbang niya at isang musika na walang katulad. Binibining Leonor, may liham po kasi. Maraming salamat po. Mauna na po ako binibining Leonor.
Aking Leonor, ikaw ang aking tanging inspirasyon sa bawat mga tula at talatang aking binubuo. Ang init ng iyong mga salita ang siyang nagpapawi sa lamig ng gabi rito sa Maynila, mahal kong Leonor. Maaari bang pakibigay ito kagad kay Senyorita Leonor? Opo, Don Pepe. Maraming salamat. Doña Teresa, liham mula kay Don Pepe. Baka maaaring ikaw na lang magbigay at baka ako pang makagalitan. Ano yan? Ako na naman. Pag nahuli ka talaga tayo ni Doña Silvestra, patay ka talaga. Ako na nga. Huli na naman yun, no? Kailan mo pa maiintindihan na wala kang kinabukasan sa lalaki yun? Siya ang mahal ko. Pagmamahal? Hindi sapat ang pagmamahal kung ang kasama mo ay laging wala. Isang lalaking puro libro at laban sa gobyerno ang nahabol pa. Gusto mo pang manganib ang buhay mo nang dahil sa kanya? Walang galang na mo ng Silvestra. Huwag mo siyang tuloy kasalanan at hindi kasalanan si Leonor. Ang puso ni Leonor ay isang tapat at walang sala. Huwag kang makailam. Hindi ninyo alam ang mga panganib na dulo ng pagiging malaki sa lalaking yon. Kung ako ang masusunod, titigilan mo na siya at hindi mo na siya muli makikita. Doña Silvestra, tila daw matindi ang inyong kailangan ka bang gawin? Ito na ang huli mong sulat mula sa kanya. Hindi na. Siya ang mahal ko. Mahal ko siya. Siya ang nilalaman ng puso ko. Minamahal ko ni si Leonor bilang isang kaibigan. At nakikita kung gano'n siya kasesa kung kasama ni si Rizal. At hindi yun kasalanan. At kailanman hindi maging kasalanan sa pagmamahal. Hindi lahat ng minamahal ay dapat ipaglaban. Minsan ang pagmamahal ay nagdudulot ng mga pagluhang hindi kayang pigilan. Leonor, Ina, kamusta ka po? Iha, ano ba ang plano mo? Aalis ako, Leonor, hindi upang lumayo, hindi upang lumaban, para sa kinabukasan natin dalawa at ng ating bayan. Anak, matagal ko nang sinasabi sa'yo na siya ay hindi para sa'yo. Wala kang kinabukasan sa kanya. Pero paano kung hindi siya bumalik? Paano kung ako lang naiwan naghihintay? Kung talagang minamahal mo siya, palayain mo siya. Hindi mo siya kayang habulin sa isang laban na hindi mo kayang takasan. Hindi ko kaya, Ina. Si Jose. Si Jose lamang ang aking minamahal. Hindi ko siya kayang palayain. Lang ba ang pahinga ng dalawang puyat sa Jose! Basahin mo lang to kapag nasa dagat ka na. Ako'y babalik, Binibining Leonor. Hindi ko may pangangako ang oras, ngunit may pangangako ang mga alaala. Paalam. Kung hindi man ako magbalik kaagad, ako'y iyong pakatandaan sa bawat himig ng puso mo. Bakit parang mas lalo siyang lumalayo? Leonor?
mga sulat ni Rizal, kaya mo basahin nang hindi ka nasasaktan? Hindi ko alam, Teresa. Parang sa bawat sulat na binabasa ko, siya namang lumalalim. Leonor, ang pag-ibig na tapat ay hindi naglalaho. Kahit sa pinakamadilim na gabi, ang kanyang mga salita ay magsisilbing gabay sa iyo. Anak, baka nga dapat siya ay iyong kalimutan. Ang buhay mo ay hindi dapat umiikot sa isang lalaking malayo. Hindi mo ba nakikita? Ito ay nagiging hadlang sa iyong kaligayahan. Ngunit paano, Ina? Hindi ko kaya. Kung siya ang iwasan ko, paano na ang puso ko? Hindi ko kaya. Hindi ko kayang palayain siya sa mga alaala ko. Ang pagmamahal, anak, ay hindi laging isang sakripisyo. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang itaguyod. Para po sa inyo din Leonor. Mula po kay Dandan. Maraming salamat. Na naman? Ang pag-iibig ko sa iyo ay hindi naglalaho. Ngunit ang mga bawat araw na lumilipas ay nagdaragdag ng pangamba na tila ba may mga tinig na nais na paghiwalayin tayo. Leonor, hindi ko alam kung saan nanggaling tong katahimikan na to. Maaaring hindi mo na ako inaalala, Leonor. Wala na naman bang liham ngayong linggo, Leonor? Hindi ko alam kung siya'y tumigil na o pinipigilan lang ng mundo. Kung ito ang katahimikan na binuo ng pag-ibig, sa mga alaala na lang kita yayakapin, Leonor. Pilipinas ang aking tahanan.
Siya ang kailangan ko. Ngunit ang bayan ang kailangan ako ngayon. Ang pag-ibig natin ay hindi na kulang. Ngunit ang panahon, ang tadhana, ay tila ba may ibang layunin para sa atin. May sulat ka galing Pilipinas. Galing sa kanya? Hindi, pero tungkol sa kanya. Kung ako'y may ibang buhay, doon ko'y tutuloy ang ating pag-ibig. Ngunit dito, hindi ako pinili ng tadhana. Hindi ako pinayagan ng panahon. Patawad, Jose. Hindi ko pinili. Pinili ako ng aking ina. Hindi kita muling nakita, Jose. Pero sa bawat mga liham, nabuhay ka. Mahal kong Leonor, kahit gaano kalayo, ang puso ko'y para sa'yo lamang. Ikaw at ako, pinagtagpo, nag-usap ang ating puso. Ano pangarap mo hinaharap? Wala naman ako ibang pangarap na hinaharap, kundi makasama ka lang o binibini ni Leonor. Bolero ka talaga. Hindi naman kita binubola. Kung ano man sinabi ko, galing yun sa puso ko, totoo yun. Kung talagang gusto mo akong makasama sa hinaharap, plano ka bang magkaanak sa akin? Siyempre naman. Kaya nga ninanais ko
makasama ka sa hinaharap para bumuo tayo ng sarili nating pamilya. Wala nang iba. Alam mo, ako din. Gusto ko ito kasama ko. Tayong dalawa. Hanggang huli. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin, sa mundong walang katiyakan. Sabay nating gawin kahapon ng bukas. Ikaw at ako, pinag-isa, tayong dalawa, may kanya-kanya sa isa't isa. Tayo ay sumasandal. Ang kasaysayan na hindi lang binubuo ng digmaan at revolusyon. Pero ang sining at sulat. Ngunit pinaglayo ng panahon, ng lipunan, at ng ina. Hindi sila nagpatuluyan. Ngunit sa bawat liham, bawat tula, ay ang alaala ng isang pag-ibig na higit pa sa kasal. Bakit? Bakit po ganun? Bakit hindi sila lumaban? Siguro, dahil minsan, hindi sapat ang pagmamahalan kapag ang mundo ay hindi handang tanggapin. Salamat sa inyo sa pakikinig. Doon na natatapos ang ating klase at ang kwento ni Jose Rizal at Leonor Rivera. At dumating ka pa talaga. Tapos na ang klase natin. Tama ba yan? Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis na kayo. Okay, Lucia. Hawak ka ng kape. Okay, then tingin ka sa paligid mo. Tapos isipin mong parang may kulang. Like, peace of mind? Or a working pieces maybe. Sometimes, the things we miss are not lost. They're just waiting. Okay, sorry, traffic. Manda, kailangan ba ng ambient sound? Pinako na akong ilan sa labas. Perfect. Sakto yung transition. Okay. Leonor, look at Miguel. Uy, cinematic ah. Kahit di scripted, may chemistry. You got that? Kahit walang script, may kwento. Baka ito na yun. Uy! Basta na. May tanong lang naman ako, ano? Ano yan? Sa palagay mo, bakit laging may margin yung mga notebook? Para may space sa pagkakamali. Exactly! Pero hindi ba? Minsan yung margin pang nawawala sa buong kwento. Laging may cut. Ano ibig mong sabihin? Parang ikaw. Lagi ka na lang behind the scene. Pero hindi ba may kwento ka pa rin naman? Alam mo, may mga bagay talaga na mas okay sa likod ng camera. Mas simple. Walang expectations na kailangan kong i-meet. Eh, paano naman? Kung meron dyan sa paligid mo.
na nag-i-expect na makita ka man lang sa frame kahit sandali lang. Alam mo, hindi lahat ng gusto mong ipakita, handang makita ka rin. Maaaring tama ka nga. Pero hindi ba? O pwede rin na yung kwento mo na lang yung kulang para mabuo yung isang buong pelikula. One shot big confidence. Yan ang in-order mo, di ba? Perfect. Tamang panseto ng existential dread. Lalim mo. Sketch mo na naman si Trix. No, just a random girl. With familiar eyes. Hindi ako marunong mag-drawing, pero ang galing mo magsabi ng totoo na hindi direkta. Sinasabi ko na sarili ko. Kasi sa uli, hindi lahat ng gustong sabihin kailangan sabihin. Kung may sinabi ka noon, sa tingin mo, may nagbago? Siguro. Kung hindi na naman pinili, at isa ko nakakita sa kanya, nung hindi pa siya sigurado kung kaya pa niya magmahal. Pwedeng hindi tayo laging bida, pero tayo may pinakatotoong kwento. Gaano katagal dapat itago yung hindi kayang ipaglaban? Laging may frame, laging may bida. Eh ako, lagi lang kasali. Note to self. Di selfish umamin, pero minsan, kailangan mo ring tanggapin na di lahat ng totoo dapat sabihin. Nang ganyan sa akin, wag mo akong kulitin, wag mo akong tanungin. Dahil katulad mo, ako rin ay nagbago. Di na tayo tulad ng dati. Hindi ko alam kung sumama ka sa project na to dahil gusto ko o gusto kong makasama ka. Miguel! Alam ko, mali to. Alam kong meron siya. Pero may mga bagay kasi na kahit hindi dapat, nararamdaman mo pa rin. Huwag mong gawing mabigat yung hindi kailangan buhatin. Paano kung di ko binuhat? Kasi parang tinapon ko na lang. Hindi lahat ng hindi tinuloy ay sayang. Minsan, tama lang yun hanggang tanong ka na lang. Pero salamat Kasi, mas pinili mong sabihin. Hindi lahat kayang gawin yun. Kung pelikula to, sila yung love team. Pero sa toong buhay, hindi kasi lahat ng bida na natatapos sa isa't isa. BTS log, take, I don't even know. Minsan kahit hawak ko na mismo yung camera, hindi ko pa rin nagagawang kunan yung mga pinakamahalagang parte. At yun yung nararamdaman ng mga tao. Hindi ko alam kung dapat ko itong i-edit out o i-save para malaman nila kung saan sila nagsimulang mawala. Or maybe, just maybe, sila pa rin ang ending. Pangit na. Hoy, parang seryoso yung edit nyo dyan
Trying to fix yung audio ni Miguel. May static nung kinausap niya kasi si Leonor eh. Ha? Si Leonor? Bakit? Kanina umaga ba yan? Yeah, don't worry, wala namang ko. Christina. Hindi sa paranoid ako Kasi parang nag-iiba na si Leonor eh. Baka hindi siya yung nagbago. Baka ikaw lang masyadong kampante. Yes, na-starter drama ka po, sir. Gusto mo ba makita raw clips? Baka may mapansin ka ba? Hindi. No need na. Masyado na marami yung frames. Minsan maniwala na lang tayo kahit blurred. Una na ako. Starting to feel it. I'm going to see what's missing. It might be too late. Jose? Ano ginagawa mo dito? Hindi ba dapat ako magtanong? Anong ginagawa mo rito? Kasama siya. You saw? I heard. Nakita. Naramdaman. Di mo naman kailangang itanggi. I'm not denying anything. Pero don't twist it. You disappeared long before Miguel arrived. So, kasalanan ko pa ngayon. Dahil ba naging busy ako? Dahil ba may ginagawa ko maayos? Ikaw? Dahil hindi mo ko tinignan. Ang tagal kong kumatok kasi. Pero mas pinili mong hindi marinig. Bakit? Sinugot mo ba siya? No. But I thought about it. Kaya pala hindi na kita mahanap. Kahit nandiyan ka pa. I was right here. I waited for you to see it. Uy! Uy! Hi! Pwede pa? Grabe itong huling drawing mo. Parang ang bigat. Di mo ba naramdaman na ang daming nangyayari na hindi natin nakikita? O baka pinipili lang natin na magpansinin? You mean Leonor? Jose? Or baka naman si Miguel? Si Miguel, hindi ko masisi. Si Leonor, hindi ko ma-judge. Si Jose, I think he's drowning, but he doesn't even realize it. Pagod na siguro siya. Si Leonor, baka naghihintay lang din sumuko. Gusto kong isulat tong kwentong to. Pero paano ko yung ending, hindi sila? Then, maybe we can change it. Maybe this time, tayo naman yung mag-decide ng ending nila. Leonor, bakit hindi mo ako tinulungan? Hindi ko kaya maghintay na walang hanggan, Jose. Tuto na ako maglakad mag-isa. Hindi lahat ng sagot madaling matanggap kasi. Paano kung hindi ko na kaya maghintay? Then maybe it's time to let go of me, of everything that doesn't help you breathe. We all need to breathe, Jose. Even if it means we have to break apart first. Pero, wala na ba talagang ibang paraan? Kahit anong paraan. Sometimes, it's better to let things end. Kasi baka doon natin matutunan kung ano bang totoo. Jose, kung sakaling hindi ko na masabi ng harapan, gusto kong malaman mo, I never stopped choosing you. I just needed to choose myself, too.
You always thought I let go. The truth is, I waited for you to see me beyond your pain, beyond your pride. If this is our end, then let it be with peace. But if fate allows us another page, then maybe, just maybe, we can write it together. Dahil katulad mo, ako rin ay nagbago. Di na tayo tulad ng dati. Hello? Hello, Leonor. Nabalitaan mo na ba? Ang alin? Wala na si Jose. Natagpuan siyang walang hininga at pulso sa bahay na tinutuluyan niya. Huwag kang magbibiro ng ganyan, Miguel. Kakagising ko lang, di magandang biro yan. Seryoso ako, Leonor. Wala. Magkasama lang kami kagabi, Miguel. Kagabi lang. Hindi pwedeng mawala siya. Hindi tayo nagdedesisyon kung hanggang kailan na lang ang buhay natin, Leonor. Hindi maaaring mangyari yon, Miguel. Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang. Sana may biro na lang. Leonor, mauna na ako. Ibinalita ko lang sa'yo. Pangako mo nung una, tiwala'y iingatan. Ipagkakatiwala ko sana sa'yo ang puso ko. Alamat lang ba ang pahinga ng dalawang puyat sa pira-piraso, mga bugtong nagtatanong, sagot ay di mahalaga. Sa bakit nariyan ka, paumanhin, paumanhin. Salat sa kasanayang linawin, pahintulutan mo ako. Ay pakilala ko sana sa'yo ang buong mundo. Sa ulit. Doña Teresa. Laban sa gobyerno ang inaasal. Hindi ko